What's up mga kaputol? MS is back! But before anything else, please do subscribe to this channel for more interesting videos. Today, MS Studio will be featuring a 134-year-old Spanish lighthouse here in Calatagan, Batangas. But I wouldn't dare go into details. So let's just all listen to a real expert, a local historian, Mr. Derek Manas, as he unravels some historical points about this amazing lighthouse. Sir, ano po bang magandang malaman po dito sa Okay, first, welcome to my hometown of Calatagan, Batangas. Taga dito talaga kami. Ang lolo ko ang first doctor dito sa Calatagan. Doktor siya ng mga Zubel de Ayala. Pero ngayon, dinala ko kayo sa Old Spanish Lighthouse dito sa aming bayan ng Calatagan. Dalawa lang ang Old Spanish Lighthouse sa Batangas. Yung isa nasa Lubok. Yung kung tawagin ay Faro Cabo de Punta Malabrigo. No? Ginawa yun 1894. Nandito tayo sa mas matandang lighthouse. Ito ang tinatawag na sa Kastila, Faro Cabo de Punta Santiago, no? Ang Calatagan ho kasi ang pinakadulong bayan ng Western Batangas. No, sa kanlurang bahagi ng Batangas, ang Calatagan ay napapaligiran ng dagat. At ang pinakamahabang coastline sa buong Batangas ay Calatagan at 48 kilometers. Kaya itong bayan na ito ay tinagurian ding seafood capital ng Batangas. Wow. Kasi haba ng coastline, daming mangingisda, no? So, dahil ang Calatagan, kung titignan mo sa mapa, nasa dulong bahagi ng Batangas, dito naikot ang mga barko, no? Kita niyo yung dagat na yan. Lahat ng barko na galing ng Manila Bay, sa pier ng Maynila, pupunta ng Cebu, Negros, Mindanao, etc. dadaan dito. Okay? Ganun din, lahat ng manggagaling ng Visayas at Mindanao, pupunta ng Maynila, you have to pass by Calatagan. Ngayon, bakit nilagyan ng lighthouse? Kasi ang Calatagan mababaw. Ang tawag dyan, kantilado. Tignan mo, may mga tao doon naglalakad. Hanggang ngayon, hanggang tuhod pa rin. No? So nilagyan nila ng lighthouse para yung mga barko hindi sumadsad sa bahura. Ika nga ay baka tayo mabahura. Ano ibig sabihin ng mabahura? Yung barko, kasi nga mababaw ang dalampasigan ng Calatagan, baka sumadsad. So nilagyan ng mga Kastila ng lighthouse na kinonstruct to 1887 at natapos noong 1890. Unang nagpailaw 1890. 1890 buhay pa si Jose Rizal. Okay? 1892 tinatag ang Katipunan. 1896 pinatay si Rizal. 1896 nagka-revolusyon, di ba? KKK. So nung itinayo ito, wala pang Katipunan, buhay pa si Rizal, buhay pa si Bonifacio. Una pa. Okay? So itinayo nila ito again, para hindi sumadsad ang mga barko, lalo na yung mga Spanish galleon ng araw na naglalayag dito sa dalampasigan, coastline ng Calatagan, Batangas. Such is the purpose of the lighthouse. Kasi nung araw, hindi pa uso yung mga computerized navigational aids. No? Ngayon, actually, nagagamit pa rin ang lighthouse ng mga mangingisda. Kasi ang mga bangka, wala namang computer So parang ito po yung landmark nila. Oo, pag nakita nilang lalo sa gabi, nag-flicker ang lighthouse, alam nila, wag tayong lalapit dyan. Kailangan lumayo ka kasi baka sumadsad ang barko mo. Ngayon, syempre, 2024 na 21st century, high-tech na. Computerized na mga barko. Meron na silang mga doon, sinasabi sa computer, dito ka dadaan. Iba na ngayon. Pero nagagamit pa rin kasi may mga bangka o mga basnig kung tawagin
ng mga mangingisda, walang ganun. Jurassic pa rin. So they have to use the lighthouse as their reference. Okay? So hanggang ngayon po, operational. Operational yan. Solar yan. Actually, sometime in the 1990s, ang JICA, Japan International Cooperation Agency, nag-donate. So pag lubog ng araw, iilaw yan. Solar. Actually, nung panahon ng Hapon, talagang garrison to. Okay? Tapos meron ako mga litrato nito nung liberation, nilusob ng mga Amerikano, nag flag racing sila, US flag. Maraming hindi nakakaalam. I'll tell you the secret of this place. Tignan nyo kung bakit baliko ito. Tama yan ng N50 caliber. Ayan, no? Kasi pinasok ng mga Hapon, nilusob sila ng mga Amerikano. May asa akin yung mga old pictures ito. Ayan, no? Tama ng bala yan. Ito pa, oh. Tang, tang, tang! Okay. Dumaplis yung mga bala, oh. Tumabingi, di ba? Sayang, hindi tayo makakapanik kasi sabi ng Coast Guard, medyo ano na raw eh. Yung Rusty na rin. Actually, iron metal yung ano niyan. I think they have to rehabilitate the spiral staircase, no? So, may mga quarter siya, may mga kwarto yan sa loob, no? Yung lighthouse keeper, mali yung nakikita nyo sa Google. Huwag kayo magpapaniwala sa Google. There's no such thing as Santiago Zubel noong 1890. Kabisado ko ang family tree ng mga Zubel. The only Santiago Zubel died in 1967 is Jacobo Santiago Zubel, son of Don Enrique, kababata ng tatay ko. Eh, may mga hindi naman marunong mag-historian, sinasabi nila na ipinangalan daw to kay Santiago Zubel. Walang Santiago Zubel sa family tree nila. Ang haka-haka ay yung may ipinangalan doon sa unang lighthouse keeper na Santiago. Ano lang yun? Myth yun. Myth. But until now, wala pang nakapagsasabi bakit Santiago or Cape Santiago. Santiago in English is James. Now, what has something to do with James? Saint James, I don't know. Okay? It could have been Saint Elmo. Saint Elmo's fire, yan ang ano ng mga seafarers. Na kapag nagpakita yung apoy ni San Telmo, ibig sabihin, may mangyayaring hindi maganda. Yung bolang apoy. Could have been Saint Elmo's. Diba? So, such is the short history. Wala pa akong data kung nagtago dito ang kati kasi wala namang masyadong katipunero sa Kalatagan nun eh. But definitely, nung panahon ng Hapon, ginawang garrison ito. Tapos nung liberation ng 1945, nilusob ng mga Amerikano yung mga platoon ng Hapon, kaya may mga tama ng bala. Okay? Now, there was a time nagplano si MacArthur na magtayo ng canyon dito somewhere in the vicinity para to against Japanese invasion noong 1941, pero hindi natuloy kasi nag-shift sila ng attention sa Bataan. Okay? Pero yung platform ginabit dito. No? Now, itong helicopter nito, wala to dati. Nilagay lang yan for dinonate na ng Coast Guard for display. So binuksan nila recently. Ngayon, sometime in the 1990s, nagkaroon ng Adapt a Lighthouse program. Kasi hindi kaya ng Philippine Coast Guard i-restore ang mga ganitong Spanish lighthouse. Wala silang budget eh. Alam naman ng gobyerno. Hindi nila mamin. Oo. Ang idea nila, ipa-adapt sa mga private entities kung gusto nyo gawing bed and breakfast or resort. Ang problema nila, nakalimutan nilang maglagay ng reference sa heritage. Pag nagpa-adapt ka ng isang antique na gusali, kinakailangan may mga do's and don'ts. Hindi mo pwedeng baguhin ito. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Mga part na hindi talaga pwede. Yes, yun ang nakalimutan nila.